Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and welcome to another vlog. For today's video, samahan niyo akong magmukbang ng mga binili natin sa Japan. So tikman natin at sasabihin ko kung ano-ano yung mga lasa ng mga binili natin sa Japan. So first, on the list is tikman natin tong creamy cheese na matcha flavor. So, tikman natin. Diba, meron din isa nitong creamy cheese. Yung cheese talaga, yung recommended din natin. Kasi masarap. So, ngayon, tikman natin tong creamy cheese in matcha flavor. So, ayan, buksan natin. So, ganito yung itsura niya, guys, ha. So, ayan, maliliit siya, maliliit siya ng parang kasing laki ng yan kasing laki ng hinlalaki. So tikman natin So para siyang cheese, parang cheesecake na may konting hint ng matcha. Actually mas nalalasahan ko pa rin yung cheese kaysa sa matcha. Next naman, so kung yung kanina yung creamy cheese with matcha, ngayon naman ay ito. Creamy cheese lang talaga. Actually, ayan o, nabuksan na namin to kasi masarap nga to, well recommended. At kung makikita nyo, natira. So, talagang tinabi namin to para sa taste test natin ng mga binili natin sa Japan. Ito naman, lasang-lasang cheese. Medyo matamis siya talaga. Matamis na medyo may pagkaalat nga because of the cheese. So ito, masarap na masarap talaga to. Sarap. And then next naman on our list is this Alfort Mini Chocolate in, actually dark chocolate siya. Yan, so tikman natin guys. First time ko lang din tong makakain. Actually, pangalawa ko na yun sa Japan. And then, bibili na rin ako sa Donkey. Pero ito, first time ko tong matitikman. So, ganito yung tsura niya pagka bukas mo galing dito sa sa kanyang box. And then, yan. Oh, so, ganito siya, guys. Ganito yung itsura niya. Pagkabukas mo naman dito sa kanyang plastic. So, yan. Ganyan. Ang cute naman. Meron pa siyang patag nito. Ayan o. Kita nyo ba? Ayan o. Pa-drawing. Tapos, ito pala. Chocolate siya sa harap. Pero, ayan. Biscuit siya sa likod. So, tikman natin. May pagka-bitter siya kasi nga dark chocolate. Bitter kampong peg. Pero, pwede na kasi parang yung biscuit niya parang parang may magkamaalat ng konti. So, hindi naman masyadong matamis, which is good. Or dahil kasi nga dark chocolate to. Pero, sarap. Ang sarap. Isa pa. Masarap din kasi yung biscuit niya. Hindi siya yung talagang biscuit na chocolate coated, no? Kasi sa likod, nakalabas yung biscuit. Sarap. Okay, next naman. Ito, dark chocolate na strawberry flavor. Dars! Meron pa tayong Dars dito sa Philippines. Comment below nga kayo guys kung meron tayong ganito sa Philippines. Kasi parang wala akong nakikita maski sa mga SNR or Landers or SM or hindi ko lang talaga napapansin. So, yan. Ganito siya pag binuksan mo galing sa box. And then, ito siya. Ay, wow. Ito siya. Ayan. Parang napapansin ko lahat ng binubuksan natin. Parang mga ganito itsura. No? Parang ganito lang. Mga bite size lang.
Tsaka nakahiwala-hiwalay talaga sila. Hindi siya kagaya sa atin na isang buong ganyan. Tapos, ano lang, may parang cut out. Siya talaga, hiwalay talaga, di ba? So, tikman na natin, guys. Lasa siyang strawberry, lalo na sa late part. Pero sa una, lasang-lasa mo yung white chocolate. Parang sa dulo na lang lumalabas yung strawberry flavor. Pero masyado ako natatamisan. Pero okay siya. Okay naman siya. Okay, next naman ay itong mochi truffle. Yan, tikman natin. Di ba? Well known ng Japan sa mga mochi. Masarap talaga. So, tikman natin itong nabili natin sa Donkey na mochi. Kung talaga nga ba siyang masarap. Actually, yun. Dalawang ganito pala yun, ano? Dalawang ano pala siya. Ayan, o. Dalawang pack. So, okay. Natin to. Isa, buksan natin. Alam nyo guys, napansin ko lang nung nag-aayos na ako ng mga pinamili natin galing sa Japan. Yun ang mga pagkain pala, puro chocolate yung mga nabili ko. Kagaya ito, chocolate mochi, mga chocolate, coated chocolate na ano. So, puro chocolate. Wala lang ako nabiling biscuit, mga chichirya. Ngayon ko lang napansin kung kailan mauwi na ako. So, tikman na natin to anyways. Itong chocolate mochi nila. Truffle. Chocolate truffle mochi. Sarap. Paano ko ba sasabihin ng masarap? Malambot, chewy yung mochi niya. Yung chocolate na flavor niya, hindi siya masyadong matamis. Hindi rin siya mukhang dark chocolate kasi hindi naman siya masyadong mapait. Parang cocoa na chocolate. Parang ganun yung lasa niya. So, eksaktong-eksakto lang. Ang sarap. Moving on, guys. So, dito naman tayo sa mga... Meron kasi, di ba, meron tayong... Kung napanood nyo na yung ating haul sa Japan, meron tayong mga biniling mga chocolate na nasa mga isang buong lalagyan pero magkasama doon mga mararaming maliliit na piraso. So, isa doon, itong almond. Ayan. Isang malaki siyang box, di ba? Pero, ang laman niya pala pag binuksan mo is ganito kaliliit. So, tara, tikman natin to. Okay. Kung ano natikman yung almond, bibili natin sa mga SM, ganyan, sa mga grocery, supermarket, ganun lasa niya. Maganda lang dito, yun nga, naka-individually wrap siya. Pwede niyong pamigay. Next, ito namang Mato. Ito rin yung nakalagay dun sa isang plastic na marami siya. So, tara, tikman natin. Ito naman guys, parang usual na chocolate lang siya. Parang yung mga flat tops. Parang ganun yung feel ko sa akin. Parang ganun yung lasa niya. So, next naman, di ba? Bumili tayo ng mga KitKat. So, tikman natin to. Ito yung parang wheat biscuit na flavor. So, di ba kakaiba? Tikman natin kung ano ang lasa ng wheat chocolate, wheat biscuit na KitKat. Hindi siya masyadong matamis. Tapos sa malalasahan mo, yung mga wheat na biscuit. So parang malapit siya sa kalasa ng mga Marie type. Di ba yung mga Marie natin?
So, ganun yung lasa niya. Hindi siya matamis, ha. Parang para ka lang kumain ng biskuit na meron lang, although ang KitKat naman is parang wafer sa loob. Pero, ito kasi, di ba, may parang, ayan nga yung flavor niya. Ayan. So, ito, pag kinain mo to, kung hindi mo siya titignan, hindi mo mararamdaman yung mga texture. At yung lasa lang talaga yung titignan mo. Or if you feel mo, parang ka lang kumakain ng biskuit. Like, Marie biscuit. Next, ito namang caramel pudding. Ang tikman natin. Yan. So, ganito ang itsura niya, guys. Kulay puti din siya, oh. Ang tikman natin. Ito naman, guys. Alam niyo yung candy na caramel? Di ko alam kasi kung meron pa ngayon nun. Caramel candy, yung mga Viva, di ba? Mga panahon kasi namin yun. So, may Viva, may caramel candy. Yung caramel ball, ganon. So, ganon yung lasa niya. Ito lang KitKat kasi mga panahon namin nun. Nasa candy siya, yung caramel ball, ganyan. Ako, sana meron pa nun. So, pero ganon. At saka siguro yung mga ibang caramel candy din ngayon, sa ngayon. So, ganon yung lasa niya. So, mag-ano muna tayo, guys. Inom lang tayo ng water. At puro matatamis na yung nalalasahan ng dila ko. Okay, next naman, bumili rin tayo ng KitKat na ang flavor ay salt lemon. Actually, guys, ito naman is, natikman na nila to. So, sabi nila masarap. Tikman natin. Tsaka ano yung parang lasa niya. Ang kalasa nito, guys, alam niyo yung Jolly na biskuit na lemon yung parang ano niya, na lemon yung parang palaman niya. Yun na yun ang lasa nito. Masarap siya, hindi siya masyadong matamis. So, okay siya. Mas matamis yung caramel pudding. So, moving on, guys, sa ating iti-taste test ngayon ay itong Royce na liquor-free, Ghana Bitter liquor-free na chocolate. Ang mura nito, guys, dun sa may airport sa sa may Japan, sa Narita Airport. Nasa mga 400 pesos lang siya. Alam ko, mahal to dito sa Philippines, eh. So, tignan natin siya. So, ayan siya. Buksan natin. Ito pala, sir, ito pala, guys, is recommended na nasa ref. Kasi natutunaw yata siya. Kaya nung binili nga natin siya is, meron siyang parang ice, na pwedeng paglagyan. So, as usual, diba? Lahat ng nabibili natin, laging naka-bite size, na nakahiwa na talaga siya. So, tikman natin to. Kung ano tong lasa ng Bitter Ghana, liquor-free, Royce chocolate. Ang sarap nito, parang melts in your mouth ang peg itong Royce. Tapos medyo parang dark chocolate ang peg niya, pero hindi ganun kapait. So masarap. Hindi rin siya ganun katamis. Sarap. Ang susunod naman natin, guys, ay itong Royce chocolate na matcha. Siyempre, aside sa mga chocolate, kilala din naman itong si Japan sa mga, aside sa mga mochi, kilala din itong si Japan sa kanilang matcha. Right? So, tikman natin
kung ano ang lasa nitong matcha. Para siyang kasi mula parang milky flavor, and then after nun dun lumalabas yung matcha niya. Okay lang, hindi ko masyadong bet. Next is ito namang chestnut. Man natin si chestnut. So, ginawang toothpick. So, ito si chestnut. Tama-tama, malapit na magpasko. Chestnut roasted on an oven. Ito. So, ganito lang yung kanyang itsura. So, tikman natin to si chestnut. Okay. Okay. Ito, lasang chestnut. Di ba yung chestnut, yung niluluto, nakikita natin. Pag malapit na magpasko, niluluto. Ganun-ganun yung lasa niya. Para kang kumain ng chestnut. Hindi ka kumain ng chocolate. Although, nakaano lang siya sa, yun nga, parang chocolate type, na malambot, melts in your mouth, pero lasang chestnut. Okay lang din, hindi siya masyadong matamis. So, yun guys. Tapos na tayo sa ating mga taste test ng mga pinamili natin dito sa Japan. So, sana nagkaroon kayo ng idea para kung pupunta kayo doon, kung ano yung mga pwede nyong bilhin, ano kasi yung mga lasa nila. And sana nag-enjoy kayo dito sa ating video. So, I'll end na this video. So, don't forget to like and subscribe on my channel, and see you on my another vlog. Bye-bye!